Hi, welcome po sa atin lahat. Ito po si Warren Chua, ang inyo pong host dito sa programang Manatili kay Kristo. Ngayon po ay July 9, 2015. Ang subject po ng tatalakayin natin ngayon ay ang subject ng Christ-centered preaching. Ano po ibig sabihin ng Christ-centered preaching? Ito po yung prinsipyo ng preaching or ng sermon nakasentro kay Hesus Kristo. Pero actually, pag titignan po natin sa salita ng Diyos, hindi lang mang itong prinsipyo nagre-revolve sa preaching, pati rin sa panalangin. Sa panalangin ay dapat din nakasentro kay Jesus. At hindi lamang sa panalangin, pati na rin sa pag-awit. Lahat po ng mga ginagawa po natin ay pagtitignan po natin ay nakaugat kay Hesus Kristo. Kaya, in principle, in being a Christian is really a manifestation of a Christ-centered life. Dahil pagtitignan po natin sa Biblia, lahat ng mga kinikilos ng mga apostol, mga disipulo, mga Kristiyano, at throughout church history, lahat po nila, ang kinikilos nila ay basehan sa gospel. Ibig sabihin, nakasentro kay Jesus. Si Jesus, ang gospel, ang kinilos po niya, ang trabaho po niya dito sa lupain ay para mamatay at mamuhay muli. Ito po yung mabuting balita, ang gospel. He came to give His life as a ransom for many para po maligtas ang mga Kristiyano. At lahat pong mga susunod na mga espiritual na mga bunga, mga sanga, mga mabubuting gawa, kung anong terminology na pwede mo gamitin, basta ang prinsipyo ay mga mabuting gawa na nagbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Lahat po ito ay nag-uugat sa gospel. Ito po yung sinummarize ni Jesus mismo sa kanyang discourse sa kanyang mga disipulo bago siyang ipako sa krus. Doon po sa aklat ng Juan, John chapter 15, ang sabi po niya doon, "Abide in me and I in you." Or pag sa Tagalog po, manatili kayo sa akin. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, meron po siyang binabanggit na yung commitment ng mga Kristiyano o mga disipulo na kausap niya dito ay dapat po manatili. Abide in Christ. At kapag po sila ay manatili kay Kristo, sila po ay magbubunga or magsasanga ng mga prutas. Ito po ay hindi mga literal na prutas, kundi ang prutas po ito na prutas ng Espiritu. Na pagtitignan po natin sa mga ibang bersikulo dito sa context ng John chapter 15, ang tinutukoy niyang prutas dito o yung sanga ay yung sanga ng pagmamahal sa kapwa. Ang sabi po dito sa John chapter 15 verse 12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." Ito po yung bunga o yung sanga na tinutukoy ni Hesus Kristo. Ang bunga ng pagmamahal. Pagmamahal sa ating mga kapwa. Lalo na ito, ang kausap po ni Hesus Kristo dito ay ang kanyang mga disipulo. Ngayon, na nakita po natin yung pagmamahal ng mga disipulo sa kapwa ay base sa kanilang pagpanatili kay Hesus Kristo. Yung sinabi nga ni Jesus sa John chapter 15 verse 4, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself
unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So ang sinasabi niya, unless you abide in me, you cannot bear fruit. And that fruit is loving one another. Ito po yung pinaka-distinction ng isang Kristiyano. How do we know kung ito po ay Kristiyano? Kapag siya po ay meron pagmamahal. Ang pagmamahal na katulad ng kay Kristo. At mula po dun sa pagmamahal, nagbubunga po ng mga iba-ibang klaseng mga mabubuting gawa. Halimbawa lamang, lahat po tayo ay masasabi po natin na may pagmamahal sa sarili natin. Yung basic love for the self. Paano natin alam yun? Paggising natin sa umaga, ano yung ginagawa natin? Yung kaunang-una. Paggising natin sa umaga, pwede tayong mag-exercise, pwede tayong magsipilyo, maghilamos, maligo, pwede tayong kumain, anything. But regardless kung ano man yung mga ginagawa, base doon sa mga nasabi ko kanina, ang mga ginagawa natin ay kadalasan para sa sarili natin. At ito po ay normal. Kasi ito po yung katawan natin, pinangahalagaan natin. Gusto po natin na ang katawan natin ay nasa mabuting kalagayan. At dahil sa ating pagmamahal sa katawan natin, marami tayong mga ginagawang mga iba-ibang bagay. Mula sa pagkain, sa paglinis, hanggang sa pagpasok sa trabaho, lahat po ito ay bumabalik ng mga kabutihan sa ating ginagawa dahil po mahal po natin yung ating sarili. At ganun din ang pagmamahal ng mga Kristiyano sa bawat isa. Dahil sa kanilang pagmamahal sa iba, sa bawat isa, nagbubunga siya ng mga iba-ibang mabubuting gawa. So, ang pagmamahal po na pinag-uusapan dito, hindi po ito yung pagmamahal na may halong emosyon o may halong kagalakan o mga excitement. Hindi po ganon. Ang pagmamahal ay yung normal na pagmamahal na kahit walang emotion or kahit na walang utos o kahit na walang persuasion, ginagawa mo pa rin. Katulad ng pagkumakain po tayo, hindi po natin pinipilit ang sarili natin na kumain. Or pag maliligo tayo, hindi natin kinukulit ang sarili natin o kinukonvince ang sarili natin para maligo. Ginagawa po natin yan ng kusa dahil sa pagmamahal sa sarili. At ganun din ang pagmamahal natin sa ibang tao, na ang pagmamahal ay kusa at hindi kailangan pilitin or kulitin or i-rationalize, i-reason out na dapat gawin ito. Hindi po. Ang pagmamahal ay magiging kusa. Pero ito po ang hindi napapansin masyado. Paano siya magkakaroon ng pagmamahal kung hindi siya kauna-unang nanatili kay Jesus? Ang sabi po ni Jesus na abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Pag hindi po nanatili kay Jesus, hindi po tayo makakakamit ng tamang pagmamahal sa kapwa. Ganun po kahalaga ang pagpanatili kay Jesus. At yun po ang prinsipyo natin bakit sa lahat ng mga gawain ng mga Kristiyano, whether sa pagpakinig ng sermon or sa pagpanalangin or sa pag-awit, lahat po ito ay dapat may recognition doon sa trabaho ng ating Panginoon, which is yung kanyang pagkamatay sa pagpatawad ng ating mga kasalanan at sa kanyang pagpabuhay para kunin tayo maging sanctified and holy before Him.
At dahil sa etong Christ-centered principle, ang pamumuhay natin bilang Kristiyano ay magiging base sa grasya ng Panginoon at hindi base sa ating gawa. Marami pong tao, mga inaalis nila ang pagpangaral tungkol kay Jesus. Ang gusto nila, pag-ibig kagad. Pag-ibig kagad sa kapwa. Pagmamahal kagad sa kapwa. Sasabihin nila, hindi mo na kailangan turuan sarili mo para mahalin ng iba. Kaya ko namang gawin yun. Pero ayon sa Biblia, hindi eh. Ang sabi ni Jesus, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself. Totoo ang sinasabi ng Panginoon. Kapag hindi tayo manatili kay Jesus, hindi tayo magbubunga. At kapag nagbubunga sila, yung pagkaakala nilang pagbubunga na hindi sila nanatili kay Jesus, hindi ito yung tamang pagbubunga. Ang sabi nga ni Jesus, kapag hindi kayo nanatili sa akin, hindi kayo makakapagbunga. Pwede nilang akalain na, ay hindi, kaya namin mabuhay. Bakit mga ibang relihiyon? Wala si Jesus. Nakakapagmahal sila. Tama, nakakapagmahal sila. Pero ang kanilang pagmamahal ay para sa kaluwalhatian ng tao. Sa Biblia po, ini-insist na ang kaluwalhatian dapat ay laging nasa Panginoon. Hindi ba ganun din ang mga naririnig natin sa maraming Christian religion, mga Christian churches, mga fellowship? Masasabihin nila, ang gusto ng Panginoon, kayo ay maging masaya. Pero hindi tayo makakarinig masyado, or kung hindi man ever, na ang Diyos ang nakakarapat dapat na makakuha ng kaluwalhatian. Hindi po tayo nagiging Kristiyano dahil tayo po ay para maging masaya. Nagiging Kristiyano po tayo dahil ito po yung pananawagan ng Panginoon. At sa pagsunod sa kanyang pananawagan, sa kanyang utos, siya po ay nabibigay ng kaluwalhatian. Sabi po sa Biblia, sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Ayon sa kanyang grasya, ayon sa kanyang pagkilos, na tayo ay naligtas. Ito po ay regalo. Hindi po ito reward. It is a gift of God. Galing sa Panginoon. Hindi ito resulta ng ating trabaho. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 9, this is not a result of works. At ano yung purpose niyan? So that no one may boast. Kapag tayo po ay makita natin ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos at napatawad tayo, hindi ba ang lahat ng kaluwalhatian ay mapupunta lahat sa Diyos? Bakit? Kasi ako ay ang nagkasala. Ako ang nagrebelde. Ako ang lumayo. At ang Diyos ang nagligtas sa akin. Sa halip ng aking mga karumal-dumal na kasalanan, sa halip ng ilang beses ko na siyang tinatalikuran sa aking buhay, siya ang naging mapasensya. Ang tawag sa kanya ay long-suffering, patient. Hinihintay tayo na manumbalik sa kanya. At siya yung nagliligtas sa atin. Hindi dahil sa ating kilos, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil lamang sa kanyang grasya at habag. At pagtitignan po natin sa buong Biblia, hindi po ito nagko-contradict. Mula kay Adan at kay Eva,
kay Abraham, kay Moises, kay David, kay Samuel, hanggang sa kay Heso Kristo, hanggang sa church history, ang palaging nangunguna sa pag-reconcile ng Diyos tsaka ang tao, ang nangunguna lagi ang Diyos. Nung nagkasala si Adan tsaka si Eva, sino ang unang dumapit? Hindi ba ang Diyos? Si Abraham, ang ama ng pananampalataya na maraming nabe-bless sa kanyang testimony at binibida siya palagi sa mga Bible stories, even sa mga Hudyo, bidang-bida siya, ang ama ng pananampalataya. Sino ang unang lumapit kay Nino? Hindi ba ang Diyos? Siya ang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit kay Abraham. At ganun din kay Moises. Ang Diyos din ang lumapit kay Moises. Kay David. Ang Diyos din ang lumapit kay David. Lahat po ng kaligtasan ay ang nangunguna ang Panginoon Diyos. At kapag nakikita po natin ito, na ang nangunguna ang Panginoon Diyos, na ang ating pagmamahal ay nakadepende kay Heso Kristo, hindi ba sapat na sabihin na lahat ng kinikilos natin mula sa pakinig ng mga sermon, sa panalangin, at sa pag-awit, lahat po, hindi ba lahat ito ay dapat nakaugat kay Heso Kristo? Hindi po ba ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Si Jesus ang pinakaugat. Si Jesus ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12, Jesus is the author and finisher of our faith. Siya ang nagsimula, siya ang pundasyon, at siya rin magtatapos. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po nagtatapos sa araw ng pagtanggap natin kay Jesus. Hindi po. Mali po yun. Hindi po ebanghelyo yun. Ang tunay na ebanghelyo ay yung nananatili hanggang sa pagkamatay natin, hanggang sa pagkakita natin kay Jesus. Dahil hanggat nandito tayo sa lupa, nandito pa rin yung ating pananampalataya, at yung pananampalataya ay ang nagme-maintain nun ay walang iba kundi si Jesus. Sabi sa Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12 verse 2, "Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God." Hindi lang po siya ang founder ng ating pananampalataya, siya din po ay yung perfecter. Itutuloy po niya yon. Hanggat Kristiyano po tayo, hindi po mawawala ang ating pagiging Kristyanismo. Yan ang security. Yan ang mabuting balita. Hindi pagka tayo po ay nanampalataya kay Jesus, hindi po niya tayo tatalikuran. "Never will I leave you nor forsake you." Itutuloy niya. At ang pagkatuloy niya ay ang ating pananampalataya. Nandyan pa rin ang ating pananampalataya. Dahil kung totoo ang security natin sa ating kaligtasan, totoo din ang security natin sa ating sanctification. At pag sinabing sanctification, ibig sabihin preservation po. Mula sa araw ng tinanggap natin si Jesus, tuloy-tuloy ang ating pananampalataya hanggang sa makita muli natin ang ating Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang ebanghelyo ay natapos sa araw ng ating pagtanggap kay Jesus.
Pag sa araw ng ating pagtanggap, kinabukasan, hindi na natin kailangan ang ebanghelyo? Hindi po. Kailangan po natin, lalong-lalo ng kailangan natin. Dahil siya po ang nagpe-preserve sa atin. Ang sabi ni Jesus sa John 15, ulit, "Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruits by itself." At yung kagandahan po ditong sa bersikulong ito, itong konteksto po ito, ang kausap ni Jesus ay mga kapwa Kristiyano. Katulad natin, mga disipulo. Sila po ay tinanggap na si Jesus. Kilala na nila si Jesus. Alam na nila yung kanyang ministeryo. Handang-handa na silang mamatay para kay Jesus. Convincing na sila. Iniwanan na nila yung lahat ng mga kaari-arian nila para sumunod kay Jesus. Pero sa halip nito, sinabi pa rin ni Jesus na manatili kayo sa akin. Kung mga disipulo na nakasama yan 3 taon, na nakita, na natestigo nila ang mga ministeryo ni Jesus, mga milagro, mga pagpakain sa mga ilang libong tao, sa pagpagaling sa mga may sakit, sa pagpabuhay ng mga patay, sa kanyang talino, sa kanyang mga katuruan. Lahat po ito mga nakita ng mga disipulo. Kung sila nga sinabihan ni Jesus na manatili sa kanya para lang magbunga, paano pa kaya sa atin, mga taong hindi nakakita kay Jesus ng pisikal? Paano pa kaya sa atin na malayo tayo sa panahon na yun, na malayo tayo sa lugar na yun? Mas mahalaga pa, lalong-lalong mahalaga na para sa atin manatili kay Jesus. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Maraming salamat po muli sa pagpakinig ng itong maiksing programa, at nais ko pong i-encourage lahat sa inyo na i-visit po ninyo ang aking website, wcchua.wordpress.com. Ulitin ko po, wcchua.wordpress.com. At sa uulitin po muli, ako po si Warren Chua, ang inyong pong host dito sa Manatili kay Kristo. Maraming salamat po muli. God bless you.